Hello po mga kapatid. Muli sumaati ng kapayapaan ng Panginoong Jesucristo at ng tunay na Diyos. Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa pagkakataon pong ito. Alam ko po, marami pong nakikinig ngayon sa aking mga videos, hindi lang po yung mga miyembro ng iglesia or church na pinanggalingan ko po. Marami pong nakikinig na mga tao sa iba't ibang mga religious denomination. Ngayon po mga kapatid, grabe po ngayon ang itinuturo ng leader ng samahan dyan sa MCGI. Alam ko po na hindi po ito leader na galing talaga sa Diyos. Bakit? Biruin mo, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, malinaw pong nakasulat, sabi po sa Biblia, ay ganito. Pinapaibig po ng Kristo yung mga kaaway eh. Sabi po ng Panginoong Jesucristo sa Mateo 5:43 hanggang 45. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napopuot sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang mga umuusig sa inyo. Ito ay upang kayo ay magiging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masasama at sa mga mabubuti, at binibigyan niya ng ulan ang mga matuwid at ang hindi matuwid. Kaya yun po mga kapatid ang bungad ko po, dahil yun po yung doon po umikot-ikot yung pong pasalamat ni Daniel Rason kahapon. Biruin mo, ang sabi niya, babalatan daw ng buhay, kung meron daw, ano bang tawag doon? Kung merong patalim ba yun? Hahanap siya ng yung pinakamatalas. Tapos, tatabakin, parang ganon. And then, tapos isasawsaw sa patis at saka sa na may sili. Ganon kabrutal yung pag-iisip ni Daniel Rason, mga kapatid. No wonder, bakit binaril niya yung gulong noong sasakyan, nung tsuhin niya po mismo, kapatid ni Brad Ellie, ni Valentin. Yun po mga kapatid. Nakakalungkot po yung mga nangyayari ngayon dyan sa MCGI. Tapos biruin mo, sasabihin ng ibang mga kapatid, inutos na yan na i-block. Di po ba? Inutos na yun i-block. Bakit po iba-block? Wala pong ganong utos ang Panginoong Jesucristo sa Biblia, mga kapatid. Mga minamahal na mga nakikinig. Wala pong ganong utos ang Panginoong Jesucristo. Kaya itong mga nagsasalita-salita dyan sa tabi-tabi, wala kayo kasing alam, mga kapatid, sa totoong nangyayari sa iglesia. Kasi kung totoong mahal ninyo ang iglesia at ang inyong mga kaluluwa, biruin mo, meron na kayong nakikitang mga irregularities, mananatili pa kayo, tapos mag-aano pa rin kayo, magiging bulag pa rin kayo na follower.
Samantalang nagdudumilat na ang lahat ng mga katotohanan na nandyan. Biruin mo, walang tigil yung pa-concert, walang tigil yung pa-basketball, walang tigil yung pa-volleyball, walang tigil yung kung ano-anong gawain na panglaman na income generating projects. Pero ni isa ba meron kayong magmula noong nagsimula ng pagiging leader si Daniel Rason, nangaral po ba siya? Nagkaroon man lang po ba ng Bible exposition? Ilang years na po magmula noong nagumpisa na naku, hindi po siya makaka-left hook or right hook sa akin, mga kapatid, dahil hawak ko po yung kanyang kamay, mga kapatid. Hindi siya makakasuntok. Literally and spiritually, hawak po ng Diyos ang kamay ni Daniel Rason. Hindi po siya hindi po siya makakapalag, mga kapatid. Bakit? Biruin mo, sasabihin mo na ang dami mong sinasabi sa sa pasalamat na ano bang tawag doon, na violent words, violent mind. Samantalang malinaw ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa, kapuotan mo ang iyong kaaway. Ito pong salita ng Panginoong Jesucristo na ito sa mga alagad niya, sa mga Israelita. Sabi niya, ito yung utos nung lumang tipan. Ibigin mo ang iyong kapwa, kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit, sabi ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Sa panahon pala ng Panginoong Jesucristo, ang utos niya, ibigin ang kaaway. Ganyan po ang nangyayari ngayon sa MCGI, mga kapatid. Ako, natutuwa naman ako, ang daming mga kapatid na nag-reach out sa akin. Kanina lang po, ilan na yung mga kapatid na na-video call ko, na po ito, mga kapatid na masisikhay sa pananampalataya. Pero I will not mention their names for their protection, mga kapatid, kasi ganyan ang gagawin po nila eh. Pagka po ang isang kapatid, isang miyembro hindi na naka-align sa kanila, ang gagawin nila, they will character assassinate the person. Kagaya ng sinasabi ni Daniel Rason kahapon, yung napakinggan mo rin naman sa akin yan eh. Ngayon, minamaliit mo ko, Daniel Rason, na hindi naman ako nakapagtapos ng kolehiyo. Para po sa kaalaman po ng lahat, kaya po hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo, hindi dahil hindi kaya ng pamilya ko. The reason why I never finished my studies in college, it is because of my perseverance to fulfill my duties as a worker during that time, mga kapatid. Kaya ganun po ang nangyayari ngayon. Napakabobo mo, Daniel Rason. Bakit? Biruin mo hindi mo man lang ba inisip yan bago mo ko pinablock and bago mo ko pina-character assassinate? So it really means to say that your brain is walang laman. Walang laman yung utak mo. And ganun din naman yung biro mo, nangangaral ka, nagsasalita ka sa pasalamat. Alam mo, ayan, hindi ka na pinapalakpakan ng mga miyembrong nakikinig sa'yo. Umay na sila sa'yo, Daniel Rason. Ngayon, yung mga kapatid na nagme-message, nagko-comment doon sa comment ni Brad Greg Torres. Tama yung analysis ni Brad Greg Torres. Ibig sabihin, sabi niyang ganyan, based on my analysis to the verse, si Brad J. Arbadong hindi siya si Elimas ba?
na manggagaway na sinasabihan ni San Pablo. Tama ka po diyan, kapatid. Hindi ako si Elimas. Ang Elimas po ngayon si Daniel Rason. Pinapaalis niya sa iglesia lahat ng mga mananampalatayang totoong mananampalataya. Kaya ang dami pong mga kapatid ngayon na mga matutuwid, mga kapatid ngayon na maayos ang pananampalataya dahil sa mga ginagawa ni Daniel Rason, nagsitigil, hindi na po nagsidalo. At ngayon meron akong balita na talagang nayayanig na ang buong MCGI. Bakit? Kumukonti na po yung kanilang koleksyon. Tama lang po yan, mga kapatid. Bakit? Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napopuot sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo. Ganyan po ang ginagawa ko, mga kapatid. Yung mga umaaway sa akin sa social media, okay lang. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo ko, walang alipin na lalong dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako kanilang pinag-usig, kayo man pag-uusigin din. Ngayon, bakit ako may mga nababanggit na mga pangalan na sinasabi ko, mga kapatid, yung mga pinaggagawa nilang hindi maganda? Bakit po ako may mga binabanggit na pangalan? The reason why may mga binabanggit akong pangalan, sabi ng Biblia Sabi ng Panginoong Jesucristo, sa aba ninyo, mga eskrib at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw. Ngayon, sisiraan nyo yung credibility ko para hindi na makinig ang mga tao sa akin. You cannot you cannot destroy my credibility as a person and as a true member of the true church of God in the Bible, which Brother Eli had preached during his lifetime. Kaya po ganun, mga kapatid. Yun po, biruin mo, dadalo ng pasalamat. Sino ba yung bakit hindi mo ako mapangalanan, Daniel Rason? Samantalang wala akong live na hindi kita pinapangalanan. And I would not like to call you a brother. Because in flesh, physically, biologically, hindi naman tayo magkadugo. And spiritually, hindi rin kita kapatid. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sino ang aking kapatid at sino ang aking ina? Ito ang aking mga kapatid na lalaki at mga babae at aking ina. Sino? Yung nakikinig at tumutupad ng aking mga salita. Ang sabi po ng Biblia. Kaya po ganun, mga kapatid. Kaya yung mga nagko-comment dyan na i-block nyo na yan kasi sinabi na niya, mga kapatid, nasa sa inyo yan. Kung talagang gusto nyong maimpyerno, ang sabi ng Biblia, hindi ko po salita po ito ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia, I will read this in English for the benefit of our dear brothers and sisters who do not speak our mother tongue in the Philippines. The Lord said in the book of Revelation chapter 18 verse 4, Then I heard another voice from heaven say, Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues. So there is a coming danger, my dear brothers and sisters, especially those our dear brothers and sisters who are in Papua New Guinea and in other countries
which do not speak our mother tongue in the Philippines. There is a upcoming danger to those who will stay and remain in that church, specifically in the administration of Mr. Daniel Razon. Why? Because he is blatantly opposing all the teachings of our Lord Jesus Christ, particularly in the book of Matthew chapter 6 verse 1 to 2. The Lord said, if you give alms, do not sound the trumpets. I hope this short message in English, my dear brothers and sisters, will come into your heart with faith in God. The very reason, my dear brothers and sisters, that I am doing this is because I love you all in the true essence of the word, just like what our Lord Jesus Christ did. He sacrificed His own life for all of us. Yun po mga kapatid. Kailangan ko pong mag-English mga kapatid kasi may mga nakikiusap sa akin na mga manggagawa para po maikat po yung short English clippings para po maibigay po sa mga kapatid po natin lalo na sa Papua New Guinea. Dahil ito pong si Benedict Abulencia, isa pong manggagawang kanin at bula ang manggagawa ng Panginoong Jesucristo. Nag-ahasik po siya ng lagim ngayon doon, mga kapatid. Pa-shoutout po sa mga kapatid na nag-unfriend sa akin sa District 3 ng Pampanga. Huwag niyo na pong ipagdamdam yan, mga kapatid. Hindi lang po sa inyo, Brother Bong. Sa akin din po maraming nag-unfriend, and I totally understand all of them. The reason why they block and unfriend me, not because they hate me and they do not believe in what I am saying. The very reason why they block and unfriended me is because they don't want they are protecting something or someone or somebody. Yun po mga kapatid, kitang-kita sa pasalamat kuno nila ang galit at gigil ng mukha ni Daniel. Pikon na sa'yo, bro. Puro pasaring lang sa'yo. Di ka naman mapangalanan, sobrang duwag. Opo, bakla po yan eh. Bakla sa paninindigan at bakla sa pananampalataya. Mga kapatid, bakit? Yung kaaway mo, ang tapang-tapang mo dati nung hindi pa ako nagsasalita eh. Di ba sinasabi mo, yung mga ganyan, hindi man lang makaharap eh. Kaya nagtatago sa maskara. Tapos yung pangalan, iba yung ginagamit. Tapos, yung boses ipinapalitan. Ngayon, lumabas ako ngayon eh. Inahamon nga kita. At binibigyan na kita ng partida, Daniel Razon. Ang gagamitin ko lang na talata, isa lang. 1844 lang. Pinapaalam ko na nga sa'yo eh, kung ano yung talatang gagamitin ko. Ayaw mo pa rin. Hindi mo nga ako kayang pangalanan eh. Ano yun? Parang sa Harry Potter lang na ako si Voldemort? Na hindi po pwedeng banggitin yung pangalan? Ganun ba ako kaano sa'yo? Ganun ba ako what do you call this? Ano bang magandang magandang salita para dyan? Ganun ba ako kapanganib or yun, kapanganib para sa'yo na hindi ako po pwedeng malaman, hindi po pwedeng marinig ng mga kapatid yung aking pangalan? Kaya po, ganyan mga kapatid ang nangyayari ngayon sa MCGI. Ngayon, hindi ko naman po sabi nga nung mga kapatid na kausap ko kanina, nakikinig kami sa lahat ng mga video mo. And naiiyak kami sa lahat ng mga video mo. Dahil
pare-pareho nating minahal ang iglesia. Sabi ko, hanggang ngayon naman mahal ko yung iglesia na sinampalatayanan ko dahil we have invested so many things in that religious organization. Hindi naman po kasi ang investment ay pera lang. Hindi po investment ay panahon lang. Marami pong mga investment na intangible, mga kapatid. Kaya po ganun po mga kapatid ang nangyayari po ngayon, ang gustong mangyari ni Daniel Rason, i-block ako ng mga kapatid. Alam niyo po mga kapatid, sa mga ginagawa po ni Daniel Rason na yan, mas lalo lang pong maraming nagigising. Hindi lang po mga bagong mga kapatid, pati po mga matatandang mga kapatid. Marami pong mga matatandang mga kapatid ngayon, mga kapatid, masasabi ko po sa inyo na closet na rin po sila. What do you mean by closet? Ang ibig pong sabihin ng closet, they are still attending church activities, but they do not hindi na po nila sinasampalatayanan yung namumuno. Marami sa iba't ibang panig ng mundo mga kapatid. Kaya naiiyak sila. Maraming mga naiiyak na mga kapatid na nakakausap ko. Bro, hindi namin alam na let us leave all the personal issues of all the particular people na mine-mention mo. Pero yung pong mga katiwalian sa pananalapi ng iglesia, nakakaiyak po, sabing ganyan. Bakit? Kasi po, ito pong mga kausap ko, all out po sila when it comes to financial support sa iglesia. Meron pong isang kapatid na nagsabi sa akin, exit na po ako, brother, sabi niyang ganyan. Bakit? Anong reason? What is the very reason na why did you exit? Why you exited the church? Sabi niyang ganyan, the very reason why I exited the church because of the money matters of the church. Imagine, there are no propagation of the gospel of our Lord Jesus Christ comparing to the time of Brother Eli when Brother Eli was still alive. I am all out support financially, brother. Sabi pong ganyan sa akin. But when Daniel Razon started his ministry as the overall servant of the Members Church of God International, I have not seen even a single Bible exposition or even a single debate. But the targets in every locale all over the globe are non-stop. The targets and the collection of all the locales in the church are non-stop. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot. Bakit? Biruin mo, may mga kapatid na lalakarin na lang yung papunta sa lokal para makadalo, para merong maitulong, maihulog sa kahon. Tapos, itong mga hinayupak na mga KNP na to, saan mo kinuha yung pera mo, Baking, na pinagpagawa mo ng bahay dyan sa Magalang? Saan mo kinuha? Aber? Ngayon, merong nag-report sa aking kapatid sa Australia na kung nasaan si Baking at saka si... Tama-tama yung tawag sa'yo, Ebak. Tae ka kasi. Yung initial mo, Ebak, Efren Baking. Tama-tama, Ebak, kasi taing-tae ka. Right after the Thanksgiving, their Thanksgiving session,
ayun, galit na galit. Nanggagalaiti daw sa galit si Efren Baking at saka si Resty Reyes. Bakit? Ang sinasabi nila, kaya po maraming utang ngayon ang iglesia dahil kinamkam lahat ni Ulysses Villamin, yung mga pag-aari ni Brother Eli sa Brazil. Di patunayan nyo. Kung meron kayong ebidensya, patunayan nyo sa kapatiran. Hindi sa pinapanigan ko si Ulysses Villamin. No, wala akong pinapanigan dito. Ang kailangan natin dito yung katotohanan. Nagsasalita kayo ng ganyan, patunayan nyo. Nakinamkam lahat ni Ulysses Villamin yung mga ari-arian sa Brazil. Ang sabi ko nga po, mga kapatid, yung property alone sa La Vista is worth more than 1 billion pesos. More or less. Tapos, idagdag mo pa dyan yung nagdadamihang luxury cars. At idagdag mo pa dyan yung bahay sa Philinvest worth 42 million excluding the furnitures and fixtures of the house itself. Excluding hindi idagdag mo pa dyan yung mansion na nasa Tagaytay. Idagdag mo pa dyan yung napakarami po nilang mga property. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa sanlibutan. Kabawal-bawalan po ng Panginoong Jesucristo yun, mga kapatid. Huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa sanlibutan, kung saan sumisira ang tanga. Kaya yun po, mga kapatid. Ngayon, kung gusto nyong madamay sa kalagim-lagim, alam ko naman, nakikinig si Rhea sa Sondoncillo. Ito yung totoong may kalagim-lagim na sasapitin. Kasama ka doon, Rhea sa Sondoncillo, kung hindi mo babaguhin ang iyong pananampalataya. Bakit? Nakasalig ang iyong pananampalataya kay Daniel Rason. Sabi ng Biblia na inaawit-awit ninyo. 'Di ba? Sa 17:5 ni Jeremias, sumpain ng taong sa tao'y maglagak, pagkat di maliligtas. Ang Kristo'y binhing salita, na lihim sa hiwaga, pantas di nakaunawa, kaya tao ang wika. Nakasulat yan sa aklat ni Jeremias 17:5. Sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Kaya ikaw, Rhea sa Sondoncillo, baligtad. Yung sinasabi mong ako ay mayroong kalagim-lagim na sasapitin, very much opposite to the reality. Because it is clearly written in the book of Revelation, chapter 18, verse 4, Then I heard another voice from heaven say, Come out of her, my people. Come out. My people, the Lord said, Come out of her, my people, so that you will not share in her sins, so that you will not receive any of her plagues. Ang sabi po sa Tagalog, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa kanyang kasalanan. Magsilabas tayo, mga kapatid. Magsilabas tayo. Yan ang utos ng Diyos ng Biblia. Hindi ko po utos yun, mga kapatid. Utos po ng Diyos. Ang sabi niya, at narinig ko ang isa pang tinig na mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. Ngayon po, mga kapatid, kung tinatanggap natin sa ating mga sarili na tayo'y kabilang sa bayan po ng Diyos, pinalalabas po tayo dyan sa samahan na yan, mga kapatid.
Bakit? Puro kababuyan na po ang ginagawa dyan eh. Puro kababuyan. Hindi ba sinabi mo Daniel Rason kahapon na yung right about women's? So, pwedeng sampahan ng kaso ni Free Masalonga si Sunny Catan. Bakit? Dahil nagkaroon siya ng depression and traumas dun sa ginawa niya. Ikaw ang nagsabi nun. Wants to join, okay. Approve. Merong gustong join. Sige, sino po yung gustong mag-join? Lahat ng gustong mag-join, sige, mag-join lang po kayo. I will accept and I will entertain you, mga kapatid. Nag-decline siya. Kaya ganun po ang nangyayari, mga kapatid. Hindi ghosting, hindi niya ginost. Pinagsabay niya yung dalawa. Parang si Fred Cabanilla na mukhang chonggo. Totoo naman, mukhang chonggo yung Fred Cabanilla na yan. Hindi ba totoo, Fred Cabanilla, na walang yaka, nagmiministro ka pa naman. Tapos pinagsabay mo yung sis Joy Dumas at saka si Elite Cabanilla? Kahiya-hiya kayo. Kaya yun, mga kapatid, ganyan po ang nangyayari ngayon, mga kapatid. Kaya kung gusto nyo pong madamay sa mga kasalanan ng iglesia po na yan, ng mga namiminuno po dyan, rather, mananatili po kayo dyan. Makakadamay po kayo, pati sa mga salot na sasapitin ng mga namiminuno po dyan. Kaya sis Luz, matagal ka po sa iglesia, naabutan mo, sis Baby de Jesus, naabutan mo yung paghihiwa-hiwalay ng mga matatandang kapatid. Nasaksihan nyo yun. Papayag ba kayo na iligaw at maimpyerno ang inyong mga kaluluwa dahil sa kalapastangan ng ginagawa ni Daniel Rason? Ngayon, ang Diyos naman, nag-warning siya eh. Sabi po ng Diyos, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang huwag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at huwag kayong makabahagi sa Kanyang mga salot. Wala pong pwera-pwera dito, mga kapatid. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi napabibiro. Sis Luz, alam mo yan, ang Diyos ay hindi napabibiro. Ngayon, kung maninindigan ka dyan, magmamatigas ka, makakasama ka, sis Luz, sa mga kasalanan na at parusa ng mga namiminuno dyan. Winarningan tayo ng Diyos, oh. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Sinasabihan niya tayo, magsilabas tayo sa Kanya. Sino ba yung sinasabihan niyang bayan ko? Hindi po itong MCGI Care mismo ang bayan ng Diyos. Ang bayan po ng Diyos are the group of people na sumasampalataya sa Diyos. Nakuha niyo po yung punto po doon, mga kapatid? Kaya po ganun, mga kapatid, ang masasabi ko po sa inyo. Magmamatigas po ba tayo, Brad Josel Malyari? Magmamatigas po ba tayo, Brad Rodel Mangiliman? At sa ibang mga KNP, hindi ko na babanggitin dito at isasali si Efren Baking. Hindi ko na isasali si Robert Naboa. Hindi ko na isasali si Resty Reyes. Hindi ko na isasali si Andy Perlada. At hindi ko na isasali yung impaktitang nanay ni Daniel Rason. Bakit? Meron po akong pruweba sa Biblia, mga kapatid. At meron akong maraming pruweba ngayon sa mga pinaggagawa po nila. Imagine, yung pera ng mga kapatid na sumasampalataya, gagamitin nyo, ibubulsa ninyo. Ang sabi ng Biblia, papasumpa ninyo ang kampamento. Kaya
ganun po ang mga nangyayari ngayon. Bakit ngayon? Sige, kung matapang ka, Daniel Rason, humarap ka ng humarap ka ng debate. Debate tayo. Ayaw mo ng debate, iharap mo ko sa kapatiran. Kaya lang, pangalan ko nga, hindi mo mabanggit eh. Sino ngayon ang matapang sa atin? Sino ngayon ang bakla sa atin? Kaya mga kapatid, wag tayong maging panatiko. Ang sabi nung iba, ano daw, yung iba panatiko daw kay Brad Eli. Hindi po ganoon, wala pong ganoon sinabi si Brad Eli. 'Di ba sabi ng Biblia, ang sinasabi, ako'y kay Pablo, ako'y kay Bernabe. Wag, sabi ng kapatid na Eli, dapat kay Kristo tayo lahat. Hindi tayo maka Daniel, hindi tayo maka Eli Soriano, hindi tayo makakapatid na Perez. Dapat maka-Diyos tayo at maka-Kristo. Bakit? Mga kapatid, may mga nagtatanong sa akin, wala po bang nagawang pagkakamali si Brad Eli? Tao po 'yun. Ang sabi ng Biblia, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti hindi nagkakasala. Sabi po ng Biblia 'yun, mga kapatid. Inamin po ni Brad Eli 'yun. Mga kapatid, tao rin kaming nagkakasala. Inamin. Ito bang si Daniel Rason? Maamin niya 'yon? Napakataas ng iihi ni Daniel Rason. Mabaho naman ang kanyang paa. Tapos magpapakilala ka na sa Diyos ka. You will provoke your members. You will provoke the people who are listening to you to do bad things to me, to hurt me, to character assassinate me. How dare you, Mr. Daniel Razon? Then you will claim that you are of God? No. Definitely you are of the devil. Why? What is the proof that I have in the Bible? The Lord Jesus Christ had said, in the book of Matthew chapter 5 verse 43, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Kaya po mga kapatid, talaga pong taliwas sa mga aral at katuruan ng Panginoong Jesucristo itong pinaggagawa at pinagsasabi ni Daniel Rason. Biruin mo, tsuhin mo, babarilin mo yung gulong ng sasakyan niya. What kind of a man of God you are claiming are you? Sinisino kita, Daniel Rason? Sinisino kita? How dare you claim that you are a man of God? Well, in fact, you are not. It is clearly written in the pages of the Holy Scripture that you are truly a man of the devil. Sa demonyo ka, Daniel Rason. Sabi ko nga sa'yo, isang talata lang, mapapatunayan ko sa demonyo ka.
Bakit? 1:8:44. Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao buhat pa ng una. Yung ginagawa mong character assassination is a form of killing. Ganyan rason. Tandaan mo yan. Yung ginagawa mo na na character assassination, ano yan? Pagpatay yan. Tapos ngayon, ano mo? Talagang halatang wala kang alam sa sa lohika at sa salita ng Diyos sa Biblia. Kaya nga sabi ko 1:8:44 lang, talo ka na sa debate. Yun po mga kapatid, ngayon doon sa mga doon sa nagluto po ako ng lugaw. Doon sa mga kapatid na mananatili po diyan. Hindi ko po sinabi yun, hindi ko po salita yun mga kapatid. Salita po yun ng Diyos sa Biblia. Basahin niyo po sa inyong mga Biblia. Nakasulat po yan sa 1:18:4. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, upang wag kayong madamay sa Kanyang mga kasalanan at upang wag kayong madamay sa Kanyang mga salot. Kaya po, ganun mga kapatid, pinapalabas po Pinapalabas. So, it means to say, maraming mga kapatid po kasi dyan na matutuwid. Pinapalabas po tayo ng Diyos dyan, mga kapatid. Ngayon, saan tayo pupunta? Ang sabi ng Biblia, dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Alin ang katotohanan na ipagsasamba natin sa Diyos? Sabi ng Biblia sa Juan 17:17, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Ang Kristo po ang salita ng Diyos, mga kapatid. So by following our Lord Jesus Christ's example, we will be saved and we can worship God. Mga kapatid, sabi ni Brad Eli, yung paggalang mo sa inyong mga magulang bilang anak, pagsamba sa Diyos. Meron kang nakitang pulubi, naawa ka, tinulungan mo, pagsamba yun sa Diyos. Everything that we will do na may pananampalataya, pagsamba po yun sa Diyos. Sabi ng Biblia, lahat ng hindi sa pananampalataya, kasalanan. So, yung pong ginagawa ng MCGI Cares ngayon na paggawa ng mabuti na pagpapakitang tao, kasalanan po sa Diyos yan, mga kapatid. Kasalanan po sa Diyos yan. So, wala po tayong kailangang itayo dahil nakatayo po ang iglesia. Sabi ng Panginoong Jesucristo, sinasabi ko sa iyo ngayon na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi mananaig dito. The gates of hell will not prevail. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya hindi po makakapanaig ang pintuan ng Hades, mga kapatid. Wala po tayong dapat itayo. Ang dapat lang natin, lakaran po natin. Nakasulat po yan sa Epeso, na hinihanda ng Diyos buhat pa ng una upang siya nating lakaran. Pinrepare na po kasi ng Diyos yan upang siya nating lakaran. Alin ang lalakaran natin? Yung mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sabi ng Biblia, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Yun lang po, mga kapatid, siguro sa oras pong ito, meron po akong mga ginawang na dapat kong itakel para po hindi po hindi pa rin po kasi ako nag-aalmusal, mga kapatid. Ayan, meron akong mga ni-note. Ang nilalabanan po kasi ng Panginoong Jesucristo nung nagkatawang tao siya sa lupa, yung hipokrasya.
mga kapatid, yan ang ginagawa ng mga namiminuno sa MCGI. Partikular itong si Daniel Rason, tsaka yung kanyang impaktitang nanay. Masyadong nagbabanal-banalan itong kanyang impaktitang nanay. Yun po mga kapatid, hanggang dyan po muna. Muli, pagbati po ng tunay na pag-ibig at tunay na kapayapaan mula po sa ating tunay na Kristo at ng tunay na Diyos. Amen.